Walang pinoprotektahan, walang kasinungalingan, serbisyong totoo lang. Saksihan! Any diplomat, any ambassador, consul, technical officer can rape a Filipina and all we can do is persona non grata? I will not accept that. Mga opisyal ng DFA at DOJ, ginisa ng mga senador sa kabiguang mapanagot ang Panamanian diplomat na inireklamo ng rape ng Pilipinang itinago sa pangalang Pamela. Chief Justice Renato Corona, handa ng sumalang sa witness stand sa kanyang impeachment trial sa Martes. Tiwalang hindi siya matatanggal sa pwesto. See you next year. Exclusive! Claudine Barreto at 2 ground crew ng Cebu Pacific na nataasan ng boses ng aktres, nagkabati na. Sa gitna ng paghahabol na makapag-get away sa nalalabing araw ng summer season, mga tip para hindi maloko ng mga discounted travel deals sa internet, alamin. Sa Saksi Special Report, tunghayan ang kwento ng babaeng magpapahiram ng kanyang sinapupunan para sa mag-asawang hindi magkaanak kapalit ng bayad. Sa Showbiz Saksi, half Pinay na si Jessica Sanchez bumirit sa performance night sa kabila ng kanyang sore throat. Makapasok kaya sa finale ng American Idol Season 11? Saksi! Tag-isa ng gusto sa Senado mga opisyal ng DFA at DOJ dahil sa kabiguang mapanagot ang Panamanian diplomat na inireklamo ng panggagahasa ng isang Pilipina. Dumalo rin ang biktimang si Pamela na tahimik lang sa buong pagdinig. Pero sa eksklusibong panayam ng GMA News, inilabas niya ang pagkadismaya sa mga naging aksyon ng ahensya ng gobyerno. Saksi si Jam Sisante. Any diplomat, any ambassador, consul, technical officer can rape a Filipina and all we can do is persona non grata? I will not accept that. Then they can abuse our hospitality, they can abuse the beauty of the Filipina. Yan ang buwelta ng mga senador sa mga tauhan ng Department of Foreign Affairs na dumalo sa pagdinig ng Senate Foreign Relations Committee. Dahil sa paglalabas ito ng certification na may diplomatic immunity ang Panamanian na si Eric Shix. Ang certification na ito ang dahilan kung bakit binawi ang kaso sa korte laban kay Shix at kung bakit nakalis siya ng Pilipinas kahit inireklamo ng panggagahasa ng 19 anyos na Pilipinang itinago sa pangalang Pamela. Tanong ng mga senador, hindi raw ba nakasaad sa preamble ng Vienna Convention on Diplomatic Relations na ang immunity ay hindi para sa pansariling benepisyo, kundi para umano matiyak ang maayos na paggarap ng diplomat sa kanyang trabaho. Ibig sabihin, pag diplomat, kahit ano. Mali kayo eh. Bakit? Yung preamble ng Vienna Convention, read the preamble. Dapat yun ang nirefer ninyo, burado lahat yung sinasabi ninyo. Pero giit ng DFA, hinilingan nila sa Embahada ng Panama na i-waive ng immunity ni Shix, pero hindi ito pumayag. Ang hiling na lang nila ngayon ay imbestigahan mismo ng Panama si Shix. Wala pang tugon ng Panama sa ngayon. We tried to talk to Panama every day. We summoned him to our office almost every day. Talk to him, convince him, persuade his government to please accept our request. Ang Justice Department naman, muling inaming mahirap pa panagutin si Shix, lalo pat idineklara na siyang persona non grata ng DFA. Pwede lang siyang papasukin sa Pilipinas if he would now voluntarily submit himself to the criminal jurisdiction of the Philippines. That is what we're going to work on. Tahimik lang si Pamela sa pagdinig kanina. Mga abogado ang nagsalita para sa kanya. With the very swift and overly diplomatic actions of the DFA and the DOJ, to many of us, it would really appear that it is our government who lawyered for Mr. Shix, and that is so unfortunate. Because, as I said, this could be our shining moment. Tell the world, question this Vienna Convention and insist on our law. Pero sa eksplosibong panayam ng GMA News, inilabas ni Pamela ang pagkadismaya sa mga naging tugon ng ahensya ng gobyerno. If this situation with me opened up inquiries and will settle policies kung anong dapat mangyari in the next few years, be good to us. Wag naman po yung ibang tao.
sa ibang bansa. Pinangako ng DOJ at DFA na pag-aaralan nilang maigi ang proseso sa paghawak ng mga kasong may kinalaman sa foreign diplomats para masigurong hindi na mauulit ang insidenteng ito kung saan lumabas ng bansa ang taong inaakusahan nang hindi sinasagot ang mga alegasyon laban sa kanya. Ako si Jam Sisante, ang inyong saksi. At nakatanda raw si Chief Justice Renato Corona sa kanyang pagtestigo sa kanyang impeachment trial gayong pong araw ng Martes. Kumpiyansa rin ang punong maestrado na maabsuelto siya sa mga akusasyon laban sa kanya at mananatili sa pwesto. Saksi si Lia Manyalak del Castillo. Sir, ready na po kayo humarap sa Tuesday, sir? Sir? Sir, ready na po humarap sa Tuesday? Tinatanong pa ba naman yan? Palabang humarap si Chief Justice Renato Corona sa pagdiriwang ng ikalawa niyang anibersaryo ng pagiging punong mahistrado. Wala na raw atrasan ang pagtestigo niya sa hinaharap na impeachment trial ngayong Martes. Sabay hayag ng tiwalang hindi pa ito ang huling taong niya sa pwesto. See you next year. Sa ngayon, puspusa na ang paghahanda ng kanyang defense team. Every time na free si Chief Justice, he has to help. He has to go with us and review the documents. Tila nasa good mood nga ang punong mahistrado kanina, kasunod ng ipinakitang suporta sa kanya ng mga empleyado ng Korte Suprema. Yung $82 account na withdraw mo, pagkatapos mo i-deposit, i-withdraw mo rin. Hindi kami maniwala may taong ganun eh. Magkakasaraw sila ng pagkilos bilang suporta sa Martes, pero di na raw mag-aanunsyo ng court holiday. We in the judiciary are hoping that first, matapos na itong impeachment at malampasan niya to, itong pagsusubok na to, itong paghamon na to, at makafocus kami sa talagang trabaho ng mga korte. Lumuwas din mula Tarlac ang ilang magsasaka ng Hacienda Luisita bilang suporta. Pagmamalaki ni Corona ang pagbaba ng pinal na desisyon sa pamamahagi ng lupa ng Hacienda ang isa raw sa mga achievement niya sa 2 taon niya sa pwesto. Sinaya ko na po ang buong buhay ko para sa inyo. Sinaya ko ng lahat para sa inyo. Ang kanyang asawa namang si Cristina umaasang papanig sa kanila ang hustisya. Acquittal and peace and unity for the country. Pinabulaanan din ng pamilya Corona ang napabalitang pag-alis sa bansa ni Mrs. Corona patungo Espanya. Ako si Lia Manyalak del Castillo, ang inyong saksi. At sa ibang balita, nangalampag ang mga nasunugang residente ng Isla Puting Bato sa barikada ng Philippine Ports Authority sa port area sa Maynila. Hinaharang na kasi ang mga ipinapasok nilang materyales sa pagpapatayo muli ng mga bahay. Saksi si June Veneracion. Hindi na nakapag-iis ang mga nasunugang residente ng Isla Puting Bato. Sinugod nila ang barikada ng Philippine Ports Authority o PPA sa port area sa Maynila. Nasunugan na nga sila. Hinaharang pa raw ngayon ang mga kahoy at iba pang materyales na gagamitin sana nila para magtayo muli ng mga bahay. Ang lugar kasi kung saan nangyari ang sunog ay nasa jurisdiction ng PPA. Tao po kami, hindi kami hayop. Para ikulong nila. Ginagawa na kaming hayop dito. Kaya sinasarahanan nila kami dito. Kaya ayaw nila kami dito po. Habang nagkakagulo, sinamantala ng ilang residente ang pagkakataon na makapagpasok ng mga construction material. Ang patakarang ipinapatupad ng PPA, pwedeng bumalik ang mga residente. Pero sa oras na may dala na sila mga construction material, ay hinaharang na sila pagdating sa lugar na ito. Katunayan, hinarangan na nga ng pamunuan ng PPA ng 2 container van ang lugar na ito. At yan ang hinakagalit ng mga residente ng Isla Puting Bato. Nanindigan ng PPA, hindi na raw pwedeng magtayo muli ng mga bahay sa lugar kung saan nangyari ang sunog nung nakarang Biyernes. Hindi na pinababalikan yun dahil nga danger zone yun eh. Paano danger zone? Yung kinakain na yung kandun eh, yung lupa. Kaya breakwater yan eh. Pero git ng mga residente, hirap na sila sa siksikang Del Pan Sports Complex na ginawang evacuation center. Katunayan, kanina lang daw nakatikim ng disenteng ligo ang ilan sa mga residente makaraan ng halos 1 linggo. 4 na araw na hindi naliligo ito eh. 4 na araw na po? May init na siguro yung mga yan. Iyak na ito pag di maligo. Bukas pa ilalahad sa isang dialogo kung saan ang relocation site ng mga nasunugang residente ng Isla Puting Bato. June Veneracion ang inyong saksi.
Samantala, nagkaayos na si Claudine Barreto at ang dalawang ground crew ng Cebu Pacific na pinagalitan ng aktres dahil sa na-offload na bagahe. May saksi exclusive si Nelson Canlas. Higit kay Montulfo na nakasakitan ng kampo niya at ng asawang si Raymart Santiago sa ground crew ng Cebu Pacific kung kanino nag-init ang kanyang ulo dahil sa mga naiwan nilang bagahe. Gustong makipag-ayos ni Claudine Barreto. Kaya gano'n na lang pasasalamat ni Claudine nang makabati na niya ang dalawang ground crew ng Cebu Pacific na sina Charis C. Bokbok at Christine Ann Ilagan. I humbled myself, nag-apologize naman ako sa pagtaas ng boses ko sa kanila habang nagko-complain ako sa Cebu Pacific noon. And tinanggap naman nila yung apology ko. So talagang thankful ako, pati sa pamilya nila. Dahil sobra silang warm na nila tinanggap ako. Siya po ang nakiusap at siya po ang nag-seek nitong meeting na ito para lang ho may paibigay yung personal ng kanyang kapatawaran. Tumangging humarap ang dalawang ground stewardess sa camera para raw hindi na makompormiso pa ang kanilang trabaho at personal na buhay. Pero sa aming pag-uusap, nilinaw nilang bagamat tumaas ang boses ng aktres, hindi sila personal na inatake nito at lalong hindi umano sila minura. Ang mga magulang naman nila, nagtaka sa lumabas na bali-balitang irereklamo nila ang mag-asawang Claudine at Raymart. Wala naman akong sinabi nga magdidemanda kasi nga sabi ko nakaka-stress lang kasi yan pag magdidemanda ka. Kaya tahimik lang kami, okay lang sa akin na na-express ko yung feelings ko noong time na yun kasi siyempre nasasaktan talaga ako as being a mother. We are very thankful that we are accepting the apology of Miss Claudine. Yeah, para peace lahat, happy lahat. Sa gitna nito, tuloy pa rin ang kaso sa pagitan ng mag-asawang Claudine at Raymart at ng mga Tulfo. Nelson Canlas ang inyong saksi.